Talagang wala kang silbi, Maria. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakita ng anak ko sa'yo. Ang mga salitang ito ay bumutas sa init ng aming hapagkainan ng Pasko na parang talim na humihiwa sa papel ng regalo. Ako, si Maria, 65 taong gulang, ay nanigas sa marangyang hapagkainan sa tahanan ng aking biyenan. Nakalutang sa ere ang aking tinidor na may lamang mga birding beans na lumalamig na. Ang ilaw na nakasabit sa itaas ay nagbibigay ng mahinang ginintuang liwanag na biglang naging matindi at mapang-usisa. Si Biyenang Elena, ang aking biyenan, ay nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang buhok na kulay pilak ay maayos na nakapusod at ang kanyang perlas na kuwintas ay kumikinang sa kanyang pulang blusa. Katatapos lang niyang pintasan ng cake na pinaghirapan kong gawin ng 4 na oras mula sa simula. Tinawag itong tuyo at walang lasa sa harap ng lahat. Nang mahinahon kong sabihin na ito ay resipe ng aking lola at baka iba lang sa kanyang kinasanayan, ibinato niya ang mga nakasisirang salitang iyon. Ako si Maria, 32 taong gulang. Sa nakalipas na 5 taon, ako ay kasal kay Ricardo na nakaupo sa tabi ko sa mesa, tahimik na parang bato. Tumingin ako sa kanya, inaasahang may sasabihin siya, kahit ano, para ipagtanggol ako. Sa halip, nagpatuloy siya sa paghiwa ng kanyang ham, na parang ang kanyang ina ay nagkomento lamang tungkol sa panahon. Ricardo, mahina kong sabi, halos pabulong. Narinig mo ba ang sinabi ng iyong ina sa akin? Bumuntong hininga siya ng malalim. Ang uri ng buntong hininga na nagpapahiwatig na ako ang problema dahil binanggit ko ito. Maria, pakiusap, Pasko na. Hindi ba natin pwedeng gawin ito? Gawin ang alin? Tanong ko, habang nagsisimulang kumabog ang puso ko. Hilingin sa iyo na kilalanin na tinawag akong inutil ng iyong ina? Si Biyenang Elena ay suminghal mula sa kabilang dulo ng mesa. Ayan na naman siya, ang laging biktima. Ricardo, binalaan na kita tungkol sa pagpapakasal sa isang babae na hindi makatanggap kahit ng kaunting kritisismo. Naramdaman ko ang pamumula ng aking mukha sa kombinasyon ng kahihiyan at dumaraming galit. Sa paligid ng mesa ay naroon ang tiyahin ni Ricardo si Patricia, ang kanyang pinsan na si Bradley at ang asawa nito na si Megan at ang kanyang ama na si Howard, na sadyang iniiwasan ang direktang pagtingin sa lahat sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang mashed potatoes na parang naglalaman ito ng mga lihim ng universo. Elena, hindi iyon kritisismo, sabi ko, nakakahanap ng aking tinig. Ang kritisismo ay kung sasabihin kong masyadong matamis ang kiki o kung ang balat nito ay ginawang sobra. Ang pagtawag sa akin na inutil ay isang insulto at hindi ako uupo dito at magpapanggap na hindi. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Ang tinidor ni Ricardo ay bumagsak sa kanyang plato at tumingin siya sa akin na may ekspresyong hindi ko pa nakikita dati. Ito ay malamig, halos pagalit. Maria, huwag mong kausapin ang nanay ko ng ganyan. Sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina at mapanganib. Ricardo, tinawag niya akong inutil sa harap ng buong pamilya mo. May karapatan siyang magbigay ng opinyon niya, sagot niya. At sa totoo lang, kung hindi mo kayang makisama sa pamilya ko nang hindi gumagawa ng gulo, baka dapat ka nang umalis. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang pisikal na hampas. Nakatitig ako sa kanya, hinahanap sa mukha niya ang anumang bakas ng lalaking pinakasalan ko, ang lalaking nangakong mamahalin at poprotektahan ako. Wala akong nakita kundi malamig na pagwawalang bahala. Gusto mong umalis ako? Tanong ko, ang aking tinig ay nanginginig. Kung hindi mo kayang igalang ang nanay ko, oo, lumabas ka muna para kumalma. Bumalik ka kapag handa ka ng humingi ng tawad. Humingi ng tawad? Gusto niyang humingi ako ng tawad sa babaeng nanlait sa akin sa harap ng lahat. Tumingin ako sa paligid ng mesa ng isang huling beses. Si Patricia ay tinitingnan ang kanyang napkin. Si Bradley ay may binubulong kay Megan. Patuloy si Howard sa kanyang matinding pag-aaral sa kanyang plato ng pagkain. At si Elena. Si Elena ay nakangiti. Ito ay maliit at banayad, ngunit hindi mapagkakamalan. Nanalo siya at alam niya iyon. May isang bagay sa loob ko ang nagbago. Hindi ito isang dramatikong pag-crack o biglaang pagsabog.
ito ay mas tahimik kaysa doon, tulad ng isang pinto na dahan-dahang nagsasara sa loob ng maraming taon, sa wakas ay nag-click shut. Napagtanto ko sa sandaling iyon na lumalaban ako sa isang laban na hindi ko kailanman mapapanalunan. Laging pipiliin ni Ricardo ang kanyang ina kaysa sa akin. Napatunayan na niya ito ng maraming beses dati at pinapatunayan niya ito muli ngayon. Inilapag ko ang aking napkin sa mesa at dahan-dahang tumayo. Tila hindi matatag ang aking mga binti, ngunit tinanggihan kong magpakita ng kahinaan. Naglakad ako papunta sa aparador, kinuha ang aking coat at isinuot ito ng may sinadyang katahimikan. "Maria, saan ka pupunta?" Tawag ni Ricardo, na mukhang mas naiinis kaysa nag-aalala. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. "Sinabi mo sa akin na umalis kung hindi ko kayang igalang ang nanay mo, kaya aalis ako." "Hindi ko ibig sabihin na umalis ka talaga," sabi niya, nagkibit balikat. "Nagdadrama ka lang." "Hindi, Ricardo. Sa pagkakataong ito, tapat ako sa aking sarili." Lumabas ako sa pintuan sa harap at pumasok sa nagyayelong gabi ng Disyembre. Ang malamig na hangin ay tumama sa aking mukha na parang sampal, ngunit ito rin ay nakapagpapalinaw, tulad ng paggising mula sa isang mahaba at mahirap na pagtulog. Sa likuran ko, narinig ko ang pagsara ng pinto. Walang mga yabag na sumunod. Walang tinig na tumawag upang hilingin akong bumalik. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, ang aking hininga ay bumubuo ng mga ulap sa malamig na hangin. Naintindihan ko ng may masakit na kalinawan na hindi ako umaalis dahil sa isang insulto lamang. Umalis ako dahil sa mimataong pag-insulto. Mimataong ginawang pakiramdam na ako ay maliit. Mimataong pinapanood ang aking asawa na pumipili ng iba tuwing kailanman. Nagsimulang bumagsak ang nyebe, maliliit na kristal na lumulutang sa liwanag ng mga ilaw sa kalye. Umupo ako sa aking sasakyan ng mahabang sandali bago paandarin ang makina. Pinapanood ang mundo na nagiging puti sa pamamagitan ng aking windshield. At gumawa ako ng desisyon. Hindi na ako babalik. Sa pagbabalik tanaw ngayon, nakikita ko kung gaano kabagal ang pagkawala ko sa loob ng isang buhay na hindi naman talaga sa akin. Ang pagguho ay napakabagal na hindi ko man lang napansin na nangyayari ito hanggang sa halos wala nang natira sa babaeng ako noon. Nang unang makilala ko si Ricardo 6 na taon na ang nakalilipas sa isang coffee shop sa Manila, ako ay isang kumpiyansa at independenteng babae na nagtatrabaho bilang senior accountant sa Ironwood Forge, isang kumpanya ng pagmamanupaktura na mahigit 70 taon nang nasa negosyo. May sarili akong apartment, sarili kong mga kaibigan, sarili kong buhay. Si Ricardo ay tila kaakit-akit noon, mapagmahal at interesado sa lahat ng sinasabi ko. Sinabi niya sa akin na ako ay napakatalino, maganda at kakaiba sa anumang babaeng nakilala niya. Nag-date kami ng 1 taon bago siya nag-propose. Sa panahong iyon, 2 beses ko lang nakilala ang kanyang ina, si Elena. Parehong okasyon ay maikli at tila kasiya siya. Nagkomento siya tungkol sa aking magandang ngiti at nagtanong ng magalang tungkol sa aking karera. Wala akong ideya kung ano ang naghihintay sa akin kapag opisyal na akong naging manugang niya. Ang mga pagbabago ay nagsimula ng banayad pagkatapos ng kasal. Nagsimulang magbigay ng maliliit na suhestyon si Ricardo kung paano ako magiging mas maalalahanin sa kanyang pamilya. Siguro tatawag ka sa nanay ko linggo-linggo para kumustahin siya. Siguro matutunan mo kung paano lutuin ang ilang mga putahe na gusto niya. Siguro maging kaunti kang nakatuon sa iyong karera at mas nakatuon sa pagiging mabuting asawa. Sinubukan kong sumunod dahil mahal ko siya at gusto kong magtagumpay ang aming kasal. Ngunit walang anuman ang aking ginawa ang naging sapat para kay Elena. Ang mga tawag sa telepono ay hindi kailanman sapat ang haba. Ang mga putahe ay hindi kailanman sapat na tama. Ang tagumpay sa karera ko ay nakita bilang isang banta sa halip na isang bagay na dapat ipagdiwang. Alam mo, Maria, sabi ni Elena sa aming unang pamilya ng Thanksgiving, ang isang tunay na devoted na asawa ay inuuna ang pangangailangan ng kanyang asawa kaysa sa sarili niyang ambisyon. Nararapat si Ricardo ng isang taong sasamahan siya, hindi isang taong umaakyat sa corporate ladder. Tumingin ako kay Ricardo, naghihintay na may sasabihin siya. Siya ay simpleng nagkibit balikat at nagsabi,
Tama ang nanay ko, Maria. Madalas ka na ngang umuuwi ng gabi nitong mga nakaraang araw. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong gumalaw ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit nakumbinsi ko ang sarili ko na ito ay isang hiwalay na insidente. Si Ricardo ay pagod lang mula sa stress ng holiday. Ang kanyang ina ay mula sa ibang henerasyon na may ibang mga halaga. Makakahanap tayo ng balanse. Hindi namin kailanman. Sa paglipas ng mga taon, ang mga pagpuna ni Elena ay naging mas madalas at mas matalas. Hindi niya nagustuhan kung paano ko inayos ang aming apartment. Hindi niya nagustuhan ang mga kaibigan na kasama ko. Hindi niya nagustuhan ang katotohanan na hindi pa kami nagkakaanak. Isang desisyon na kami ni Ricardo ay ginawa ng magkasama, ngunit na ibinintang niya sa akin. Ang babaeng iyon ay sinasadyang pinipigilan ng aking anak na magkaroon ng pamilya. Narinig ko siyang sinabi ito kay tiyahin Patricia ni Ricardo sa isang pagtitipon ng pamilya 2 taon pagkatapos ng aming kasal. Masyado siyang makasarili para maging ina. Nang kinausap ko si Ricardo tungkol doon mamaya, inakusahan niya ako ng pagmamanman at paglikha ng problema. Ang nanay ko ay tradisyonal lang, sabi niya ng may pagwawalang bahala. Wala siyang masamang intensyon. Masyado kang sensitibo. Masyadong sensitibo. Narinig ko ang mga salitang iyon nang maraming beses sa mga nakaraang taon na nagsimula akong maniwala sa kanila. Baka nagre-react ako ng sobra. Baka gumagawa ako ng bundok sa isang maliit na bato. Baka kung susubukan ko lang ng mas mahirap, mas kikis, mas kaunti ang reklamo, magiging maayos ang lahat. Kaya sinubukan ko ng mas mahirap. Isinabuhay ko ang pagiging perpektong manugang. Naalala ko ang bawat kaarawan at anibersaryo. Nagpadala ako ng mga maalalahanin na regalo. Nag-alok akong tumulong sa paghahanda ng holiday. Pinigilan ko ang aking dila kapag si Elena ay nagbibigay ng mga mapanuyang komento tungkol sa aking pagluluto, paglilinis ng bahay, hitsura, halaga bilang isang tao. Wala itong silbi. Kung mayroon man, ang aking mga pagsisikap ay tila nagpapalakas sa kanyang pagkamuhi. Mas lalo akong nagsisikap na pasayahin siya. Mas lalo siyang tila nasisiyahan na sirain ako. Ang galit na iyon ay naging panggatong. Ito ay naglaho sa mga pagdududa at pag-iisip muli na nagpatali sa akin sa loob ng maraming taon. Ito ay nagbigay liwanag sa katotohanan na aking iniiwasan. Karapat-dapat ako sa mas maganda. Palagi akong karapat-dapat sa mas maganda. At sa unang pagkakataon, sa mas matagal kaysa sa maaari kong maalala, handa akong paniwalaan ito. Hindi ako masyadong nakatulog malamig na iyon. Masyadong abala ang isip ko sa pagproseso ng lahat ng nangyari at lahat ng kailangang mangyari sa susunod. Pagdating ng araw ng taglamig ay nagsimulang sumikat sa Manila, na pinipintahan ang syudad na nababalutan ng niyebe sa mga kulay rosas at ginto. Nakagawa na ako ng desisyon. Hindi ako babalik kay Ricardo. Hindi ngayong gabi, hindi bukas, hindi kailanman. Tapos na ang kasal. Tapos na ito sa loob ng maraming taon. Ako lang ang huling umamin. Kinuha ko ang aking telepono at nakita ko ang 3 text message mula kay Ricardo na ipinadala ilang oras ang pagitan. Ang una mula 11:45 ng gabi ay nagsabi, "Babalik ka ba ngayong gabi o nagdadrama ka lang?" Ang pangalawa mula 1:30 ng madaling araw. "Seryoso Maria, ito ay katawa-tawa, umuwi ka na lang." Ang pangatlo mula 6:01 ng umaga. "Sige, umuwi ka na kapag kumalma ka na. Pwede natin itong pag-usapan. Umuwi ka kapag kumalma ka na." Na parang ako ang problema. Na parang ang reaksyon ko sa pagtawag na walang silbi at pagkatapos ay pagtalikod ng aking sariling asawa ang isyu na kailangang tugunan. Nakatingin ako sa mga mensaheng iyon sa loob ng mahabang panahon, nararamdaman ang huling bakas ng pag-asa na nawala. Walang paghingi ng tawad, walang pagkilala sa sinabi ng kanyang ina o kung paano siya tumugon, tanging higit pa sa parehong mapangwalang bahalang saloobin na naging katangian ng buong kasal namin. Inilagay ko ang aking telepono nang hindi sumasagot. Magkakaroon ng oras para sa mga pag-uusap mamaya, mahirap na mga pag-uusap. Ngunit una, kailangan kong alamin kung ano ang magiging hitsura ng aking bagong buhay. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ang kaisipang iyon ay hindi nagbigay sa akin ng takot.
Ito ay nagbigay sa akin ng posibilidad. Ang Silid Hotel ay naging santuwaryo ko sa susunod na 48 oras. Tumawag ako para magkasakit sa trabaho, isang bagay na bihira kong gawin, at ginugol ko ang oras sa pagsubok na ayusin ang mga labi ng aking kasal at ang aking pagkakakilanlan. Patuloy na nagpapadala ng mensahe si Ricardo, bawat isa ay lalong nagiging inis sa aking patuloy na pagliban. Nakakabaliw na ito. Galit ang nanay ko dahil sinira mo ang Pasko. Maria, kailangan mong umuwi at humingi ng tawad. Ginagawa mo akong mukhang masama. Wala akong oras para dito. May trabaho ako bukas. Ano man ang puntong sinusubukan mong gawin, isaalang-alang na nagawa na. Binasa ko ang bawat mensahe na may kakaibang pakiramdam ng paghihiwalay. Para bang nagbabasa ako tungkol sa kasal ng ibang tao, isang dysfunctional na relasyon ng ibang tao. Ang distansya ng emosyon ay nagbibigay proteksyon at tinanggap ko ito. Sa pangalawang araw, tumunog ang telepono ko. Si Ricardo pala. Pinabayaan ko itong mapunta sa voicemail pagkatapos ay pinakinggan ang mensaheng iniwan niya. Maria, ito ay lampas sa pagiging bata. Inaasahan kong uuwi ka ngayong gabi. Kailangan nating pag-usapan ang iyong pag-uugali sa bahay ng aking ina. Naging napakapasensyoso ako, ngunit may limitasyon ang aking pasensya. Tawagan mo ako pabalik. Ang kanyang pasensya ay may limitasyon. Halos tumawa ako sa kabaliwan nito. 5 taon ng pagtitiis sa kalupitan ng kanyang ina. 5 taon ng pagsasabi sa akin na ako ay masyadong sensitibo at nagdadrama. At siya ay may kapal na pag-usapan ang kanyang pasensya. Ngunit walang nakakatawa sa alinman sa mga ito. Ang mensahe ay nagpatibay lamang sa alam ko na. Hindi tumatawag si Ricardo dahil nag-aalala siya sa akin. Hindi siya tumatawag dahil namimiss niya ako o gusto niyang ayusin ang mga bagay. Tumatawag siya dahil hindi ko ginagawa ang inaasahan niya at iyon ay nagpapahirap sa kanya. Naisip ko ang lahat ng mga oras na umuwi ako noong dapat ay nanatili ako. Lahat ng mga oras na humingi ako ng tawad noong hindi ako nagkasala. Lahat ng mga oras na nilunok ko ang aking dangal at ang aking sakit para mapanatili ang kapayapaan sa isang tahanan kung saan hindi ako kailanman tunay na tinanggap. Hindi sa pagkakataong ito. Samantala, ang relasyon ko kay Ricardo ay lumala sa mga paraan na hindi ko lubos na kinilala hanggang sa ang hapunan ng Pasko na iyon ay nagtulak sa akin na makita ang katotohanan. Bihira na kaming mag-usap. Kami ay 2 tao na namumuhay ng magkatabing buhay sa parehong apartment, nagkakasalubong na parang mga estranghero sa pasilyo. Kapag kami ay nakikipag-ugnayan, ito ay madalas dahil si Ricardo ay nagpapasa ng ilang reklamo mula sa kanyang ina o humihiling sa akin na tugunan ang isa pang kahilingan ng pamilya. Napansin ng mga kaibigan ko ang pagbabago sa akin. Ang aking matalik na kaibigan si Brooke, na kilala ko mula pa noong kolehiyo, ay sinubukang kausapin ako tungkol dito ng maraming beses. Maria, hindi ka na ang sarili mo. Sabi niya habang nagla-lunch ilang buwan bago ang Pasko. Dati puno ka ng buhay. Ngayon, mukha ka lang pagod at talunan. Okay lang ba ang lahat kay Ricardo? Binigyan ko siya ng sagot na pinasanay ko na sa sarili ko. Maayos ang lahat. Mas mahirap ang kasal kaysa sa inaasahan ko. May mga bagay kaming inaayos. Ngunit walang maayos. Sanay na ako sa pagiging napapabayaan na hindi ko na ito nakikilala bilang abnormal. Tinanggap ko ang aking tungkulin bilang vati ng pamilya, ang patuloy na kabiguan, ang babae na hindi kailanman magiging sapat, gaano man siya kahirap sumubok. Nakita rin ito ng aking kapatid na si Paige. Nakatira siya sa kabilang panig ng bansa, ngunit madalas siyang tumatawag sa akin. Sa huling pag-uusap namin bago ang Pasko, siya ay naging hindi karaniwang direkta. Maria, pakinggan mo ako. Karapat-dapat ka sa mas maganda kaysa dito. Hindi tama ang paraan ng pagpapaubaya ni Ricardo sa kanyang ina na tratuhin ka. Kailangan mong magpasya kung anong uri ng buhay ang gusto mong pamunuan. Nagkibit-balikat ako sa kanyang mga alalahanin, sinabi sa kanya na hindi niya nauunawaan ang buong larawan. Ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa aking isipan, lumilitaw sa mga hindi inaasahang sandali.
Nakatayo sa nagyayelong gabing iyon ng Disyembre, pinapanood ang pagbagsak ng niyebe sa windshield ng aking sasakyan. Sa wakas ay naintindihan ko ang sinasabi ni Paige. Gumugol ako ng bimo-taon sa pagsubok na makuha ang pagtanggap mula sa mga taong hindi kailanman magbibigay nito. Isinakripisyo ko ang aking dangal, ang aking kumpiyansa at ang aking pagkakakilanlan sa altar ng isang kasal na umiiral lamang sa papel. Hindi ako mahal ni Ricardo. Mahal niya ang ideya ng isang asawa na susunod sa awtoridad ng kanyang ina at hindi kailanman gagawa ng alon. Nang nabigo akong maging babaeng iyon, pinili niya ang kanyang ina sa bawat pagkakataon. Habang nakaupo ako sa aking sasakyan sa matinding lamig, naintindihan ko ng may masakit na kalinawan na hindi ako umaalis dahil sa isang insulto sa hapunan ng Pasko. Umaalis ako dahil sa bawat mapang walang bahalang komento ni Ricardo. Sa bawat oras na sinabi niyang ako ay masyadong sensitibo, sa bawat holiday na nasira ng kalupitan ni Elena, sa bawat gabi na umiyak ako hanggang sa makatulog habang siya ay natutulog nang mahimbing sa tabi ko, hindi nababagabag sa aking sakit. Umualis ako dahil sa wakas ay natuklasan ko na ang buhay na aking ginagawa ay hindi buhay. Ito ay isang mabagal na pagkasakal. At kung hindi ako makakalabas ngayon, wala nang matitira sa akin para iligtas. Pinatakbo ko ang sasakyan at lumayo sa gilid ng kalsada, iniwan ang bahay ni Elena. Sa pamamagitan ng rearview mirror, pinanood ko ang mainit na ilaw ng mga bintana na lalong lumiliit hanggang sa tuluyang mawala. Hindi ko alam kung ano mismo ang gagawin ko sa susunod. Wala akong detalyadong plano o malinaw na destinasyon. Ang alam ko lang ay hindi ako makakabalik sa apartment na kami ni Ricardo, ang naghahati at magpapanggap na normal ang lahat. Hindi ako makakatulog sa tabi ng isang lalaki na pumili sa kanyang ina kaysa sa akin sa harap ng buong pamilya niya. Nagmaneho ako sa mga lansangang nababalutan ng niyebe ng Manila. Ang mga windshield wiper ay sumasabay sa ritmo ng aking nagmamadaling mga saloobin. Sa kalaunan, napunta ako sa parking lot ng isang hotel malapit sa waterfront. Ito ay isang disenteng lugar, walang kamukha, ngunit ito ay malinis at tahimik at malayo sa buhay na aking iniiwan. Nag-check-in ako at nagtungo sa isang maliit na silid sa ikatlong palapag. Ang kama ay maayos na nakalatag na may floral comforter, at ang heater ay mahinang umuungol sa sulok. Umupo ako sa gilid ng kama at sa wakas ay hinayaan ang sarili kong umiyak. Ang mga luha ay dumating ng malakas at mabilis, taon ng pinigilan na sakit ang dumaloy ng sabay-sabay. Umiyak ako para sa babaeng ako noon at para sa babaeng ako ngayon. Umiyak ako para sa kasal na gusto ko at para sa kasal na nakuha ko. Umiyak ako para sa lahat ng mga pagkakataon na nanahimik ako kapag dapat kong nagsalita at para sa lahat ng mga pagkakataon na tinanggap ko ang pagtrato na hindi dapat tanggapin ng sinuman. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga luha na iyon, may iba pang nagsimulang lumitaw. Ito ay maliit sa simula, isang kislap lamang sa kadiliman. Ngunit habang lumilipas ang gabi at humuhupa ang aking mga luha, ang kislap na iyon ay lumakas. Ito ay galit, hindi ang uri ng galit na sumasabog at sumisira. Isang mas tahimik at mas makapangyarihang bagay. Isang malalim at makatarungang galit sa pagtrato ng napakasama sa loob ng napakatagal na panahon. Sa pagpaparamdam sa akin na walang halaga ng mga taong dapat sana ay nagmamahal sa akin. Sa pag-aaksaya ng 6 taon ng aking buhay, sa pagsubok na makuha ang pagmamahal ng isang lalaking hindi alam kung paano ito ibigay. Nagpa siya akong tawagan si Brooke. Sumagot siya sa pangalawang ring, ang kanyang tinig ay agad na nag-aalala. Maria, okay ka lang ba? Hindi ka pumunta sa ating cafe-date kahapon at hindi mo sinagot ang mga text ko. Paumanhin, sabi ko, at biglang ang mga luha ay muling nagbabanta. May nangyari sa hapunan ng Pasko. Umalis ako sa bahay ni Ricardo at nasa hotel ako mula noon. Ano? Anong nangyari? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang cake, ang insulto, ang tugon ni Ricardo, ang mga mensahe. Nakinig siya nang hindi pumapasok. At nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang sandali ng katahimikan. Maria, sabi niya sa wakas, ang kanyang tinig ay mabigat sa isang bagay na hindi ko matukoy.
Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Dapat ko nang sinabi sa iyo noon pa man, ngunit hindi ko alam kung paano at natakot akong saktan ka. Bumaba ang tiyan ko. Ano yon? Tungkol ito kay Ricardo at sa kanyang ina at sa mga bagay na sinasabi nila tungkol sa iyo kapag wala ka. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Brooke. Naaalala mo ba ang birthday party ni Bradley noong nakaraang tag-init? Yung sa restaurant sa downtown? Oo, naaalala ko. Kailangan kong umalis ng maaga dahil sa isang emergency sa trabaho. Tama. Well, pagkatapos mong umalis, narinig ko si Elena na nakikipag-usap kay Ricardo. Nagsasalita siya ng mga nakakapanlulumong bagay tungkol sa iyo. Maria, tinawag kang gold digger, sinabing ginapang mo si Ricardo sa kasal. Inaangkin na sinasadya mong iwasan ang pagkakaroon ng mga anak sa kabila ng kanya. Talagang malupit na bagay. Ang puso ko ay kumakabog. Ano ang sinabi ni Ricardo? Isa pang paghinto. Mas matagal sa pagkakataong ito. Tumawa siya. Sumang-ayon siya sa kanya. Sinabi niya, at sinisipi ko siya dito. Alam ko ma, pero ano ang gagawin ko? Nakulong na ako sa kanya ngayon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang pisikal na hampas. Kailangan kong umupo sa kama dahil hindi na kaya ng mga binti ko. Nakulong sa akin, ulit ko nang walang malay. Sinabi niyang nakulong siya sa akin. Pasensya na Maria. Gusto kong sabihin sa iyo, ngunit sa bawat pagsubok ko, hindi ko mahanap ang mga salita. At patuloy akong umaasa na baka mali ang narinig ko o baka ito ay isang beses na bagay lamang. Ngunit pagkatapos ay nagsimula akong magbayad ng pansin at napansin ko na nangyayari rin ito sa iba pang mga pagtitipon. Masyadong. Tuwing wala ka sa silid, pag-uusapan ka nila at hindi ka kailanman ipinagtanggol ni Ricardo, hindi isang beses. Ang silid ay tila umiikot sa akin. Lahat ng mga taon ng pagsisikap na maging sapat, ng pagbaluktot upang mapasaya ang mga taong kinamumuhian ako sa likuran ko. Lahat ng mga pagkakataon na sinabi ni Ricardo sa akin na ako ay nag-iisip lamang. Na ang kanyang ina ay talagang gusto ako. Na kailangan ko lang sumubok ng mas mahirap. Lahat iyon ay kasinungalingan. Gaano nakatagal ito nangyayari? Tanong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. Sa abot ng aking makakaya, mula pa sa simula. Bago pa man kayo ikasal, hindi kailanman nais ni Elena na pakasalan ni Ricardo ang iyong pamangkin. Mayroon siyang ibang iniisip para sa kanya, isang anak ng isang kaibigan ng pamilya. Nang pinili ka niya bilang kapalit, ginawa niya itong kanyang misyon na gawing miserable ang iyong buhay, at si Ricardo ay sumama lang. Naisip ko ang lahat ng mga pagkakataon na si Elena ay malamig sa akin, lahat ng mga backhanded compliment at mga direktang insulto. Palagi kong inakala na siya ay mahirap lang, na hindi ito personal. Ngayon, naiintindihan ko na ito ay palaging personal. Kinamuhian niya ako mula pa sa simula at alam ito ng aking asawa at hindi ginawa ang anumang bagay upang pigilan ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Tanong ko. Hindi mapanisi, gusto lang talagang maunawaan. Dahil takot ako, pag-amin ni Brooke. Natakot akong hindi ka maniniwala o magagalit ka sa akin dahil hindi ako nagsalita ng mas maaga. At sa totoo lang, Maria, hindi ako sigurado kung handa ka nang marinig ito. Mukha kang determinado na magtagumpay ang kasal. Ayokong maging ang taong sisira niyan. Hindi mo sana sinira ang anumang bagay, sabi ko ng dahan-dahan. Nagpakita ka lang sa akin ng kung ano na ang naroon, kung ano ang tinanggihan kong makita. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ng isa pang oras. Ikinuwento ni Brooke ang lahat ng kanyang nasaksihan sa mga nakaraang taon. Nagpinta ng isang larawan ng sistematikong kalupitan na nag-iwan sa akin ng pisikal na pagkakasakit. Ang mga bagay na sinabi ni Elena tungkol sa akin. Ang paraan ng pakikilahok ni Ricardo sa panunukso. Ang mga biro na kanilang ginawa sa aking gastos kapag sa tingin nila ay walang nagmamalasakit sa akin ang nakikinig. Sa pagtatapos namin, hindi na ako malungkot. Galit ako. Isang malamig, malinaw na galit na naglalaho sa anumang natitirang pagdududa tungkol sa kung ano ang kailangan kong gawin. Hindi kailanman ipinagtanggol ni Ricardo, hindi lang sa hapunan ng Pasko,
kundi kailanman. Gumugol siya ng buong kasal namin na nagpapanggap na neutral habang lihim na nakikipag-alyansa sa kanyang ina laban sa akin. Sa bawat oras na sinabi niyang ako ay masyadong sensitibo, sa bawat oras na inakusahan niya ako ng paggawa ng drama, alam na alam niya kung ano ang iniisip ng kanyang ina tungkol sa akin. Alam niya. At hinayaan niyang patuloy akong ipahiya ang sarili ko sa pagsubok na makuha ang kanyang pag-apruba. Ang pagkakanulo ay nakakagulat. Pinagkatiwalaan ko ang lalaking ito ng aking puso, ng aking hinaharap, ng aking buong buhay, at siya ay tumatawa sa akin sa likuran ko sa lahat ng oras. Nagpasya ako noon, nakaupo mag-isa sa silid hotel na iyon kasama ang araw ng taglamig na sumisilip sa mga bintana. Hindi ko ibibigay kay Ricardo ang kasiyahan ng isang dramatikong paghaharap. Hindi ako sisigaw o iiyak o magmamakaawa para sa mga paliwanag. Aalisin ko na lang ang aking sarili mula sa kanyang buhay ng lubusan at permanente. Gusto niyang umuwi ako kapag kumalma na ako. Sige, uuwi ako. Ngunit hindi para humingi ng tawad, hindi para mag-Carson, hindi para bigyan siya ng isa pang pagkakataon na pakiramdam ko ay maliit. Uuwi ako para mag-empake. Ang apartment ay walang laman nang dumating ako huli na hapon na iyon. Si Ricardo ay nasa trabaho, marahil ay inaasahang uuwi sa isang nagsisising at humihingi ng tawad na asawa na handang pag-usapan ang kanyang maling pag-uugali. Ang apartment ay walang laman nang dumating ako huli na hapon na iyon. Si Ricardo ay nasa trabaho, marahil ay inaasahang uuwi sa isang nagsisising at humihingi ng tawad na asawa na handang pag-usapan ang kanyang maling pag-uugali. Ang kaisipang iyon ay halos magdulot ng ngiti sa akin. Gumagalaw ako sa mga silid na may kakaibang pakiramdam ng paghihiwalay, nakikita ang lahat gamit ang mga bagong mata. Ang lugar na ito ay hindi kailanman talagang naging tahanan para sa akin. Si Ricardo ay nakatira dito bago kami ikasal at tinulungan siya ni Elena sa pagdekorasyon nito. Ang aking mga kontribusyon ay palaging binabawasan o pinupuna. Ang mga throw pillow na gusto ko ay bastos. Ang sining na gusto kong isabit ay hindi tumutugma. Ang mga libro na iniwan ko sa coffee table ay nagpapasikip sa espasyo. Ngayon naiintindihan ko kung bakit. Ito ay hindi kailanman nilayon na maging tahanan ko. Ito ay nilayon na maging isang pansamantalang selda hanggang sa makahanap si Ricardo ng paraan upang mapalitan ako ng hindi mukhang ang kontrabida. Nagsimula ako sa silid tulugan, hinugot ang mga maleta na ipinasok ko sa kasal at pinuno ito ng aking mga damit. Nagtrabaho ako ng mabilis ngunit masusi, sinusuri ang mga drawer at closet para sa anumang maaaring napalampas ko. Pagkatapos ay lumipat ako sa banyo, kinokolekta ang aking mga toilet tray at ang ilang mga item na malinaw na akin. Ang sala ay tumagal ng mas matagal. Ang aking mga libro, ang aking mga larawan, ang ilang mga dekorasyon na hindi nagawang itaboy ni Elena. Maingat kong binutasan ang mga ito, nararamdaman ang isang pakiramdam ng kalayaan sa bawat item na aking tinanggal. Binubuwag ko ang isang buhay na hindi naman talaga sa akin sa simula pa. Ang kusina ay halos domain ni Ricardo, puno ng mga mamahaling kagamitan sa pagluluto na ibinigay ng kanyang ina bilang regalo sa kasal. Kinuha ko lamang ang mga bagay na dinala ko sa kasal o binili ko mismo. Isang set ng mixing bowls mula sa aking lola, isang cast iron skillet na pagmamay-ari ng aking ama, ilang mga cookbook na may mga kupas na gulugod at mga sulat kamay na tala sa mga margin. Pagkatapos kong matapos, ang apartment ay kapansin-pansing naging mas walang laman. Hindi eksaktong hubad, ngunit nabawasan na parang may nag-alis ng kaluluwa nito. Naiwan lamang ang mga buto. Tumawag ako ng isang moving company na nag-aalok ng mga serbisyong pang-emergency at ipinaliwanag ang aking sitwasyon. Mahal sila, ngunit magagamit at sa loob ng 30 oras, dumating sila upang ilipat ang aking mga gamit sa isang storage unit na inarkila ko kaninang umaga. Pinanood ko silang nagdadala ng kahon pagkatapos ng kahon pababa sa kanilang truck. Nararamdaman ang gaan sa bawat paglalakbay na kanilang ginawa. Ang huling ginawa ko bago umalis ay ang pagtanggal ng aking singsing sa kasal. Hinawakan ko ito sa aking palad ng mahabang sandali
Tinitingnan ang diamante na minsan ay kumakatawan sa napakaraming pag-asa at posibilidad. Pagkatapos ay inilagay ko ito sa counter ng kusina kung saan sigurado si Ricardo na mahahanap ito. Hindi ako nag-iwan ng tala. Wala nang natitirang sabihin. Lumabas ako sa apartment na yon sa huling pagkakataon habang papalubog ang araw sa Manila. Ang langit ay pinintahan ng mga kulay kahel at lila at ang hangin ay malamig at malutong. Huminga ako ng malalim, pinupuno ang aking baga ng hangin ng gabi ng taglamig, at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Kalayaan. Kinabukasan, nagising ako sa isang maliit na paupahan na nahanap ko sa pamamagitan ng isang kaibigan. Ito ay isang disenteng one-bedroom sa silangang bahagi ng lungsod. Walang kamukha, ngunit ito ay akin. Akin lang. Walang mapanghusgang biyenan na nagkukubli sa mga sulok. Walang asawa na naghihintay upang sabihin sa akin kung paano ako nabigo na matugunan ang mga inaasahan. Isang tahimik na espasyo lamang kung saan maaari akong magsimulang alamin kung sino ako nang walang lahat ng bigat na iyon na bumababa sa akin. Ginugol ko ang nakaraang gabi sa pagsiset up ng mga pangunahing kagamitan. Isang kama mula sa storage unit, ilang pangunahing kagamitan sa kusina, isang komportabling upuan kung saan maaari akong umupo at mag-isip. Ang mga dingding ay walang laman, ang mga silid ay halos walang laman, ngunit hindi iyon nakagambala sa akin. Ang kawalan ay nangangahulugang potensyal. Ang kawalan ay nangangahulugang isang sariwang simula. Ang aking telepono ay patuloy na umuugong mula kagabi. Si Ricardo ay umuwi upang matagpuan ang apartment na kalahating nalinis at ang kanyang asawa ay nawala. Ang kanyang mga mensahe ay mabilis na umunlad mula sa pagkalito patungo sa galit patungo sa isang bagay na kahawig ng pag-aalala. Nasaan ang lahat ng iyong gamit? Naglipat ka ba ng mga bagay sa storage o kung ano? Maria, hindi ito nakakatawa. Seryoso ako. Kung hindi ka tatawag sa akin pabalik sa susunod na oras, tatawag ako sa pulis. Galit na galit ang nanay ko. Iniisip niyang nawalan ka na ng bait. Baka tama siya. Pakiusap, sabihin mo lang sa akin kung nasaan ka, kaya natin itong ayusin. Binasa ko ang bawat mensahe ng hindi sumasagot. May bahagi sa akin, isang maliit at matigas ang ulo na bahagi, na gustong makipag-ugnayan, na gustong sabihin kay Ricardo kung ano mismo ang natutunan ko tungkol sa kanyang pagkakanulo, upang ipaunawa sa kanya ang buong lawak ng pinsalang nagawa niya. Ngunit alam kong hindi iyon magbubunga ng anumang bagay maliban sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na gumawa ng mga dahilan at pagtakas sa sisi. Si Ricardo ay hindi may kakayahang akuin ang kanyang mga aksyon, hindi kailanman. Anumang pag-uusap namin ay magtatapos sa akin sa kung paano man ay magiging masama ang kontrabida, ang dramatikong asawa na nag-overreact sa isang inosenteng komento at iniwan ang kanyang kasal sa wala. Kaya nanatili akong tahimik. Hayaan siyang magtaka. Hayaan siyang magtiis sa kawalan ng katiyakan. Sa pagkakataong ito, hindi ko gagawing madali para sa kanya. Dumating si Brooke mamayang hapon na may dalang kape at pastry mula sa aking paboritong bakery. Nagte-text siya sa akin ng regular mula noong tawag namin, nag-iingat at nag-aalok ng suporta. Ang kanyang presensya ay isang kaginhawahan, isang paalala na hindi lahat sa aking buhay ay nagkanulo sa akin. "Kumusta ka?" tanong niya, nauupo sa kabilang dulo ng aking lumang sofa. Mas mabuti kaysa sa inaasahan ko, pag-amin ko. Kakaiba. Akala ko mas masisira ang loob ko, ngunit karamihan ay nakakaramdam lang ako ng ginhawa. May kahulugan yon. Napakabigat ng dala mo sa napakatagal na panahon. Siyempre, masarap ang pakiramdam na mailagay ito. Nag-usap kami ng ilang oras tungkol kay Ricardo at Elena at sa lahat ng mga pulang bandila na napabayaan ko sa mga nakaraang taon. Si Brooke ay banayad ngunit tapat, tinutulungan akong makita ang mga pattern na masyado akong malapit upang makilala. Ang paraan ni Ricardo na laging pumipili sa panig ng kanyang ina. Ang paraan ng pagpaparamdam niya sa akin na baliw ako sa pagkakaroon ng normal na emosyonal na reaksyon. Ang paraan ng sistematikong paghihiwalay niya sa akin mula sa sarili kong mga instincts hanggang sa hindi ko na pinagkakatiwalaan ang sarili kong paghuhusga. Alam mo ba kung ano ang pinakamasama?
Sabi ko habang nagsisimulang kumulimlim ang liwanag ng hapon. Talagang naniwala akong mahal niya ako. Akala ko kung susubukan ko lang ng sapat, kung magiging matiyaga ako, kalaunan ay gaganda rin ang mga bagay-bagay. Nag-aaksaya ako ng 5 taon ng aking buhay na naghihintay ng isang pagbabago na hindi kailanman darating. Hindi ito aksaya, sabi ni Brooke ng matatag. Nagkaroon ka ng aral. Natutunan mo kung ano ang hindi mo gusto at natutunan mo kung gaano ka kalakas. Hindi iyan wala, Maria. Pinahahalagahan ko ang kanyang pananaw kahit na hindi pa ako handang yakapin ito. Ang sugat ay masyadong sariwa pa, ang pagkakanulo ay masyadong hilaw. Ngunit sa isang lugar sa ilalim ng sakit, nararamdaman ko ang simula ng isang bagay na bago. Isang bersyon ng aking sarili na lumilitaw mula sa abo ng aking nabigong kasal. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Brooke, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Halos hindi ko ito sinagot, ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na sagutin ito. Ito ba si Maria? Isang pamilyar na tinig ng babae. Oo, ako nga. Sino ito? Ang pangalan ko ay Catherine. Isa akong matandang kaibigan ng pamilya ni Ricardo. Nagkita tayo saglit sa isang pagtitipon ilang taon na ang nakalilipas. Bagaman hindi ko na sigurado kung natatandaan mo ako. Hindi ko siya natatandaan, ngunit hindi iyon nakakagulat. Napakaraming kaibigan at kakilala ng pamilya ni Ricardo kaya't tumigil na ako sa pagsubok na subaybayan silang lahat. Narinig ko ang nangyari, patuloy ni Catherine. At gusto kong makipag-ugnayan dahil may isang bagay kang dapat malaman. Isang bagay tungkol kay Elena at sa paraan ng pagtrato niya sa iyo. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Nakikinig ako. Hindi si Ricardo ang unang pagsubok ni Elena na kontrolin ang kasal ng kanyang anak. Bago ka, may isa pang babae. Ang pangalan niya ay Stephanie. Siya ang girlfriend ni Ricardo noong kolehiyo at sila ay napakaseryoso. Ngunit hindi aprobado ni Elena. Naglunsad siya ng kampanya upang paghiwalayin sila at sa kalaunan ay nagtagumpay siya. Si Stephanie ay nagkaroon ng breakdown. Kailangan niyang umalis sa paaralan at bumalik sa bahay kasama ang kanyang mga magulang. Malamig ang naramdaman ko. Ano ang nangyari sa kanya? Sa huling narinig ko, nagpagaling siya at nagpatuloy sa kanyang buhay. Ngunit inabot ito ng maraming taon. Si Elena ay malupit, Maria. Nakikita niya ang sinumang babae na lumalapit kay Ricardo bilang isang banta sa kanyang kontrol sa kanya. At si Ricardo ay nagpapatuloy dahil masyado siyang mahina upang harapin siya. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Naghintay si Catherine. Dahil si Elena ay umiikot na sa salaysay. Sinasabi niya sa lahat na iniwan mo si Ricardo, na ikaw ay may problema sa pag-iisip, na mas mabuti siya nang wala ka. Nais kong malaman mo na hindi lahat ay naniniwala sa kanya. At nais kong malaman mo na ang nangyari sa iyo ay hindi mo kasalanan. Inihanda kang mabigo mula pa sa simula. Pagkatapos naming magpaalam, umupo ako sa papalubog na kadiliman ng aking bagong apartment. Pinoproseso ang lahat ng sinabi ni Catherine, kaya hindi ako ang unang babae na itinaboy ni Elena. May mga nauna pa sa akin. At kung magpakasal ulit si Ricardo, malamang na may mga susunod pa. Si Elena ay hindi lamang isang mahirap na biyenan. Siya ay isang kalkuladong mandaragit na sistematikong sumisira sa anumang relasyon na nagbabanta sa kanyang hawak sa kanyang anak. At alam ni Ricardo na nakita niya ang kanyang ina na ginagawa ito dati. Nakita niya ang pagkawasak na dulot niya at hinayaan niya itong gawin muli. Para sa akin, ang galit na aking pinipigilan ay bumalik, mas malakas kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ito. Hindi ito desperado o magulo. Ito ay nakatuon at may layunin. Hindi ko hahayaan si Elena na kontrolin ang salaysay ng aking kasal. Hindi ako tahimik na aalis habang sinasabi niya sa lahat na ako ang baliw. Kinuha ko ang aking laptop at nagsimulang gumawa ng email. Ito ay ipinadala sa ilang tao, kabilang ang tiyahin ni Ricardo na si Patricia, ang kanyang pinsan na si Bradley, at ilang mga kaibigan ng pamilya na ang mga contact information ay nagawa kong isave sa mga nakaraang taon. Ang email ay hindi mapaghigante o mapait. Ito ay factual, halos klinikal. Ipinaliwanag ko na umalis ako kay Ricardo
dahil sa maraming taon ng emosyonal na pang-aabuso, na pinadali ng kanyang ina at pinahintulutan ng kanyang pananahimik. Binanggit ko ang insidente sa hapunan ng Pasko, ang pattern ng kalupitan na aking pinagdaanan, at ang aking desisyon na alisin ang aking sarili mula sa isang nakakalason na sitwasyon. Hindi ko ito agad ipinadala. Sinesave ko ito bilang draft at hinayaan itong nakaupo magdamag. Kung gusto ko pa rin itong ipadala sa umaga, gagawin ko. Ngunit hindi ako gagawa ng anumang desisyon mula sa galit. Naglaan ako ng masyadong maraming oras sa aking kasal sa pagiging reaktibo. Oras na para maging mapagmatsyag. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mas mahusay kaysa sa loob ng maraming taon. Hindi pamilyar ang kama at walang laman ang apartment, ngunit mas ligtas ang pakiramdam ko kaysa sa sarili kong tahanan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natulog ako na alam ko kung sino ako at kung ano ang gusto ko. Bukas, ang tunay na trabaho ng pagtatayo muli ay magsisimula. Ngunit sa ngayon, hinayaan ko ang aking sarili na magpahinga sa tahimik na kaalaman na sa wakas ay tumigil na ako sa paghihintay na mapili. Pinili ko ang aking sarili. Umuwi si Ricardo sa isang walang lamang apartment noong Miyerkules ng gabi, 2 araw pagkatapos ng Pasko. Ayon sa mga mensaheng iniwan niya sa aking telepono, inaasahan niyang makita ako roon, mapagpakumbaba at handang humingi ng tawad. Sa halip nakita niya ang mga walang lamang dingding kung saan nakasabit ang aking mga larawan, mga walang lamang estante kung saan nakalagay ang aking mga libro at isang singsing sa kasal na nakalagay ng mag-isa sa counter ng kusina. Ang kanyang unang voicemail ay nalilito, halos nakakatawa sa kanyang kamusmusan. Maria, nasaan ang gamit mo? Nilipat mo ba sa storage o kung ano? Tawagan mo ako. Ang pangalawa ay galit. Anong nangyayari? Kalahati ng apartment ay walang laman. Hindi ito nakakatawa. Tawagan mo ako ngayon din. Ang pangatlo, na dumating bandang hating gabi, ay iba na. Ang kanyang tinig ay nabali habang siya ay nagsasalita. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, si Ricardo ay tunay na natatakot. Pakiusap Maria, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan ka. Kaya natin itong ayusin. Ano man ang nagawa ko, pasensya na. Pakiusap. Pinakinggan ko ang mensaheng iyon ng 3 beses, naghahanap ng isang bagay na tunay sa kanyang mga salita, ngunit ang lahat ng narinig ko ay pag-aalala, hindi pagsisisi. Si Ricardo ay hindi nagsisisi sa kung paano niya ako tinrato. Nagsisisi siya na ang kanyang komportabling buhay ay nagambala. Nagsisisi siya na kailangan niyang ipaliwanag sa kanyang ina kung bakit umalis ang kanyang asawa. Nagsisisi siya para sa kanyang sarili. Hindi ko siya tinawagan pabalik. Kinabukasan, ipinadala ko ang email na aking ginawa. Binasa ko ito muli upang matiyak na ito ay maingat at makatotohanan. Pagkatapos ay nag-click ako ng send. Sa loob ng ilang oras, nagsimula akong makatanggap ng mga tugon. Si Patricia ay sumulat pabalik na nagpapahayag ng pagkabigla at pakikiramay. Tumawag si Bradley kay Brooke na nagsabi sa akin na tila siya ay tunay na nabalisa sa aking ibinahagi. Maraming mga kaibigan ng pamilya ang tumugon na may suporta, na nagsasabi na palagi nilang nararamdaman na may mali, ngunit hindi nila alam ang mga detalye. Siyempre, hindi lahat ay naniwala sa akin. Ang ilan ay mahigpit na nasa panig ni Elena at palaging magiging, ngunit sapat na tao ang nakinig. Sapat na tao ang muling nag-isip tungkol sa kanilang mga palagay na ang salaysay na sinusubukan ni Elena na buuin ay nagsimulang gumuho. Tumawag sa akin si Ricardo ng 17 beses sa araw na iyon. Nag-iwan siya ng mga mensaheng mula sa pagmamakaawa hanggang sa pagbabanta hanggang sa pagmamakaawa muli. Hiningi niya kung paano ko siya napahiya sa harap ng kanyang pamilya. Inakusahan niya ako ng pagsisinungaling at pagmamalabis. Sumumpa siya na palagi niya akong ipinagtanggol na ang kanyang ina ay hindi kailanman nagsabi ng anumang tunay na nakakasakit na ako ay nagpapalaki ng lahat. Sumagot ako ng 1 beses lamang gamit ang isang simpleng text message. Malapit na ang mga papeles ng diborsyo. Huwag mo na akong kontakin muli. Pagkatapos ay binlock ko ang kanyang numero. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba at surreal.
Nagpatuloy ako sa mga kilos ng aking normal na buhay. Pumupunta sa trabaho, bumibili ng grocery, nagsiset up ng aking bagong apartment. Ngunit lahat ay naramdaman na kakaiba, mas magaan, na parang may dala akong bigat na hindi ko man lang alam na naroon hanggang sa wakas ay mailagay ko ito. Lumipad si Paige mula sa Philadelphia upang magpalipas ng isang weekend kasama ako. Nag-usap kami ng ilang oras tungkol sa lahat ng nangyari at tinulungan niya akong makita ang sitwasyon ng may kalinawan na tanging ang distansya lamang ang makapagbibigay. "Ginawa mo ang tama," sabi niya sa akin habang kami ay nakaupo ng magkasama sa aking maliit na sala, umiinom ng alak at nanonood ng ulan na bumabagsak sa labas. "Alam kong hindi mo pa nararamdaman yan, ngunit ginawa mo. Pinalaya mo ang iyong sarili mula sa mga taong hindi ka kailanman pahahalagahan." "Gusto ko lang sana ay ginawa ko ito ng mas maaga," pagamin ko. "Nag-aksaya ako ng napakaraming oras sa pagsubok na magawa itong gumana." "Hindi ka nag-aaksaya ng oras," sabi ni Paige ng malumanay. "Natuto ka, at ngayon alam mo na, hindi ka na kailanman magpapakasaya sa ganitong uri ng pagtrato muli." Tama siya. Siyempre, ang karanasan kay Ricardo at Elena ay nagturo sa akin ng isang napakahalagang bagay tungkol sa aking sariling halaga. Naglaan ako ng 5 taon sa pagtanggap ng mga mumo dahil natatakot akong mag-isa. Ngayon naiintindihan ko na ang pagiging mag-isa ay mas mabuti kaysa sa pagiging kasama ng mga taong nagpaparamdam sa akin na hindi nakikita. Hindi madaling sumuko si Ricardo. Nang i-block ko ang kanyang numero, nagsimula siyang mag-email. Nang i-block ko ang kanyang email, nagpakita siya sa aking opisina. Kinailangan ng seguridad na ihatid siya palabas matapos siyang gumawa ng eksena sa lobby. Humihiling na makita ako at inaakusahan akong sirain ang kanyang buhay. Ang aking mga kasamahan sa trabaho ay sumuporta. Ang aking boss, higit pa. Nakita nila akong nahihirapan sa mga nakaraang taon, kahit na hindi nila alam ang mga detalye, at sila ay nagtipon sa akin ngayon na ang katotohanan ay lumabas na. Ang isa sa mga senior partners sa Ironwood Forge ay nag-alok sa akin ng referral sa isang abogado ng batas pamilya na nag-specialize sa mahihirap na diborsyo. Tinanggap ko ng may pasasalamat. Ang mga paglilitis sa diborsyo ay naging pangit, ngunit medyo mabilis. Sinubukan ni Ricardo na labanan ang mga ari-arian na hindi niya karapat-dapat. Sinubukan niyang ilarawan ako bilang kontrabida na nag-abandona sa kanya nang walang dahilan. Ngunit ang ebidensya ay nasa panig ko. Pumayag si Brooke na magpatotoo tungkol sa kanyang nasaksihan sa mga pagtitipon ng pamilya. Kahit ang ilan sa sariling mga miyembro ng pamilya ni Ricardo na nababastardo sa kanilang natutunan ay nag-alok na magsalita para sa akin kung kinakailangan. Sa huli, pinayuhan siya ng abogado ni Ricardo na mag-ayos. Ang alternatibo ay isang pampublikong paglilitis na maglalantad ng higit pa sa kanyang sarili at sa pag-uugali ng kanyang ina. Sumang-ayon si Ricardo sa isang patas na paghahati ng mga ari-arian at ang kasal ay opisyal na nawasak 4 na buwan pagkatapos ng hapunan ng Pasko na yon. Si Elena, gaya ng inaasahan, ay sinisi ako sa lahat. Sinasabi niya sa sino mang makikinig na inilok ko ang kanyang anak, ninakaw ang kanyang pera at iniwan siya sa kanyang pangangailangan. Ngunit ang kanyang mga tagapakinig ay lumiliit. Masyado ng maraming tao ang nakakaalam ng katotohanan ngayon, at ang kanyang bersyon ng mga kaganapan ay nagsisimulang tunog na desperado sa halip na mapanghikayat. Narinig ko sa grapevine na si Ricardo ay bumalik sa kanyang mga magulang pagkatapos ng diborsyo. Tila siya ay bumagsak nang walang sino mang mag-aalaga sa kanya, at si Elena ay sumugod upang ipagpatuloy ang kanyang papel bilang pangunahing babae sa kanyang buhay. Ang ilan ay maaaring nakaramdam ng awa para sa kanya, na nakulong sa ilalim ng kamay ng kanyang ina muli. Hindi ako isa sa mga taong iyon. Ang mga tawag at text sa huli ay tumigil, pinalitan ng isang katahimikan na nagbigay ng pakiramdam ng kalayaan. Si Ricardo ay nawala sa aking mga pang-araw-araw na pag-iisip, pagkatapos ay sa aking mga lingguhang pag-iisip, at pagkatapos ay halos ganap na nawala sa aking mga pag-iisip.
Naging isang kwento ng babala siya na sinasabi ko sa aking sarili kapag ako ay natukso na magpakasaya sa mas mababa kaysa sa nararapat ko. Isang paalala ng babaeng ako noon at hindi ko nais na maging muli. Isinabuhay ko ang pagtatayo muli ng aking buhay. Muli kong pinalamutian ang aking apartment ng mga bagay na talagang gusto ko. Makukulay na kulay at komportableng kasangkapan at sining na nagpapangiti sa akin. Muli akong kumonekta sa mga lumang kaibigan na napabayaan ko noong kasal ko. Nagsimula akong tumakbo muli, isang bagay na isinuko ko noong nagreklamo si Ricardo na masyado itong kumukuha ng oras mula sa aming relasyon. Kahit na nag-ampon ako ng isang pusa, isang malambot na orange tabby na pinangalanan kong Marmalade, na naiwan sa isang shelter at nangangailangan ng isang tao na magbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Ang trabaho ay patuloy na naging maayos. Ang aking pagganap ay bumuti ng husto kapag hindi ko nadala ang bigat ng emosyonal na bigat ng aking kasal. Nakatanggap ako ng promotion 6 na buwan. Pagkatapos ng diborsyo, lumipat sa isang senior management position na may mas maraming responsibilidad at mas mahusay na kompensasyon. Ang aking boss ay pinuri ang aking bagong natuklasang kumpiyansa at pokus. Ako ay nagbigay pugay sa wakas ay malaya na akong mamuhunan sa aking sarili. Si Brooke ay nanatiling aking matalik na kaibigan, isang patuloy na mapagkukunan ng suporta at paghihikayat. Gumawa kami ng kasunduan na maging tapat sa isa't isa sa hinaharap, gaano man kahirap ang katotohanan. Natutunan niya mula sa sitwasyon ni Ricardo. Sinabi niya na ang pagprotekta sa isang tao mula sa masakit na impormasyon ay hindi naman talaga pagprotekta sa kanila. Isang taon pagkatapos kong iwan si Ricardo, nagkaroon ako ng unang date simula noong diborsyo. Ito ay kakaiba at hindi karaniwan, at ginugol ko ang karamihan nito sa paghahambing sa lalaking nasa harap ko sa aking dating asawa. Ngunit ito rin ay isang hakbang pasulong, patunay na handa na akong magsimulang mag-isip tungkol sa hinaharap sa halip na lamang pagbawi mula sa nakaraan. 2 taon ang lumipas, nakilala ko ang isang tao na nagpalimutan ko kay Ricardo ng lubusan. Ang pangalan niya ay Jonathan, at siya ang lahat ng hindi ko dating asawa. Mabait ng hindi mahina, suportado ng hindi kontrolado. Mayroon siyang sariling komplikadong kasaysayan ng pamilya na nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang sa akin nang hindi nangangailangan ng malawak na paliwanag. Nang ikuwento ko kay Jonathan ang tungkol sa aking unang kasal, nakinig siya ng walang paghuhusga. Nang ipaliwanag ko ang aking pag-aatubili na maging seryoso, binigyan niya ako ng espasyo nang hindi ako pinaparamdam ng kasalanan. Nang sa wakas ay nagpasya akong handa na akong magtiwala muli. Pinatunayan niyang karapat-dapat siya sa tiwalang iyon araw-araw. Nagpakasal kami noong isang hapon ng Tagsibol sa isang maliit na seremonya na napapaligiran ng mga taong talagang nagmamalasakit sa amin. Si Paige ang aking maid of honor. Nagbigay si Brooke ng toast. Si Marmalade ay nagmasid mula sa isang komportableng lugar sa sulok, hindi impressed ng mga pagdiriwang ng tao, ngunit handang tanggapin ang mga ito para sa dagdag na mga treat. Kung para kay Ricardo, sa huli ay natutunan ko na ang kanyang buhay ay nagpatuloy sa pababang trajectory nito. Dumaan siya sa 2 pang relasyon pagkatapos ng aming diborsyo, parehong natapos ng mapagtanto ng mga babae na si Elena ang palaging mauuna. Nawala ang kanyang trabaho sa investment firm kung saan siya nagtrabaho ng maraming taon, ayon sa mga issue sa pagganap na inaakala ng ilan ay dahil sa depresyon. Nakatira siya sa basement ng kanyang mga magulang, sa huling balita ko, papalapit na sa 40 na walang maipapakita, maliban sa isang serye ng mga nabigong relasyon at isang ina na kumukontrol sa bawat aspeto ng kanyang pag-iral. Si Elena mismo ay nakaranas ng mga kahihinatnan na hindi niya inaasahan. Ang kanyang reputasyon sa komunidad ay nasira ng mga revelasyon na lumabas sa panahon ng aking diborsyo. Ilang matagal ng kaibigan ang tahimik na lumayo at ang social circle na kanyang binuo sa loob ng ilang dekada ay nagsimulang lumiit. Ginugol niya ang kanyang mga taon ng pagre-retiro na lalong nagiging isolated kasama lamang si Ricardo para sa kumpanya. 2 sila na nakakulong sa isang codependent dance na tila walang makaka-escape. Hindi ako nagalak sa kanilang kamalasan, ngunit magsisinungaling ako kung sasabihin kong nahahabag ako sa kanila.
Binuo nila ang sarili nilang bilangguan, brick by brick, at ngayon ay nabubuhay sila dito. Ang kalupitan na ipinakita ni Elena sa akin. Ang pagkakanulo na ginawa ni Ricardo. Ang mga bagay na ito ay may mga kahihinatnan. Hindi dahil naghanap ako ng paghihiganti, kundi dahil ang mga aksyon ay may paraan upang mahuli ang mga tao sa huli. Sa pagbabalik tanaw ngayon, nakikita ko kung paano ang kakilakilabot na hapunan ng Pasko na iyon ay talagang simula ng aking kalayaan. Nang tawagin ako ni Elena na walang silbi at sinabi sa akin ni Ricardo na umalis, inakala nilang inilalagay nila ako sa aking lugar. Sa halip, pinalaya nila ako mula sa isang kulungan na hindi ko man lang napagtanto na naroon ako. Naglaan ako ng 5 taon sa pagsubok na maging isang tao na tatanggapin nila. Nagbaluktot at nagbaluktot ako at pinapaliit ang aking sarili sa mga paraan na patuloy kong natutuklasan. Lahat sa paghahangad ng pag-apruba na hindi kailanman darating. Ang araw na lumabas ako sa dining room na iyon ay ang araw na sa wakas ay tumigil ako sa paghiling na mapili. Sa halip ay pinili ko ang aking sarili. At sa huli, iyon ang nagbigay ng lahat ng pagkakaiba. Habang nakaupo ako rito ngayon sa isang tahanan na puno ng init at pagmamahal at ang komportableng presensya ng isang asawa na nakikita ako ng malinaw at mahal ako pa rin, sa wakas ay maaari kong pahalagahan ang buong arko ng aking paglalakbay. Ang sakit ay totoo. Ang pagkakanulo ay nakapipinsala. Ngunit ang itinayo ko mula sa abo ay mas malakas at mas maganda kaysa sa anumang maaari kong maisip sa mga madilim na taon na iyon kasama si Ricardo. Hindi ko pinagsisisihan ang pag-alis. Hindi kahit isang sandali. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang hindi pag-alis ng mas maaga. Ngunit kahit na ang pagsisisi na iyon ay humupa sa paglipas ng panahon, hindi ako handa hanggang sa ako ay handa. Ang hapunan ng Pasko ay simpleng ang sandali kung saan ang lahat ay sa wakas ay nag-click sa lugar. Kapag ang naipon na bigat ng mga taon ng maling pagtrato ay naging imposible ng baliwalain. Minsan, ang pinakamalaking paghihiganti ay simpleng pamumuhay ng mabuti. At napakabuti ko ngang nabubuhay.